Amen. Purihin ang Panginoon sa oras na ito, mga magulang at mga kapatid. Tayo muli ay tinipon ng ating Panginoon sa oras na ito upang tayo magpuri, sumamba, at magbigay lugod sa Diyos na siyang makapangyarihan sa lahat. Sa Diyos ng ating kaligtasan. At ngayon, mga magulang at mga kapatid sa Panginoon, narito muli tayo sa dako o sa oras kung saan pinag-aaralan natin ang mga salita ng Diyos sa ikaliligtas ng ating mga kaluluwa at ikakatatag ng ating mga pananampalataya. Kaya sana'y maging bukas ang ating puso't isipan sa pag-aaral natin ng mga salita ng Diyos. Ang susing talata, mga magulang at mga kapatid, na ating pagkukunan ng ating tema sa araw na ito ay matatagpuan po natin sa Aklat ng Mateo. Ito po, Aklat ng Mateo 22, versikulo 36 hanggang 40. Ganito po ang nakasulat sa Biblia. Guro, alin baga ang dakilang utos sa kautusan? At sinabi sa kanya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa mo, at buong pag-iisip. Ito ang dakila at pangunang utos. At ang pangalawa ay katulad, ay ito. Ibigin mo ang iyong kapwa ng gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito, ito'y nauwi ang buong kautusan at ang mga propeta. Babasahin ko din po yan sa English, mga magulang at mga kapatid sa Panginoon. Teacher, which is the greatest commandment in the law? Jesus replied, love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind. This is the first and greatest commandment. And the second is like it. Love your neighbor as yourself. All the law and the prophets hang on these two commandments. Ito, mga magulang at mga kapatid sa Panginoon, ay madalas na natin naririnig. Ito, kumbaga, ang buod ng lahat ng law ng ating Panginoon. Lahat ng commandment ng Diyos na uwi sa dalawang kautusan lamang. Ibigin mo ang Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, buong kalakasan mo, buong pag-iisip, at ibigin mo ang Diyos o ibigin mo ang iyong kapwa ng tulad sa iyong pag-ibig, sa iyong sarili. Mga magulang at mga kapatid sa Panginoon, ang paksa po o ang tema na ibig ko pong ibahagi sa inyong mga magulang at mga kapatid sa oras na ito ay may pamagat na the two greatest commandments of God. The two greatest commandments. Alam niyo po, during the Old Testament, napakaraming kautusan. Hindi lamang po 10, marami. Maraming kautusan ang Diyos kung pag-aaralan niyo po. Sa Old Testament, 100 po. 100. Ang kautusan ng Diyos sa Old Testament. Ngunit ang lahat ng ito ay tumutukoy sa dalawang general commandment. Commandments of God. Yan ay ang ibigin mo ang Diyos ng buong puso, buong kalakasan, buong kaluluwa at buong pag-iisip mo. Pangalawa, ay ibigin mo ang iyong kapwa ng gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Mga magulang at mga kapatid sa Panginoon, medyo mahaba po ito, pero susubukan ko po na tapusin ito, bagaman kung hindi po matapos ay okay lamang sa susunod po ay, sa susunod na tatayo po ako dito ay papangaral ko po ulit ito. Ang una ko pong gustong tingnan natin, mga magulang ko at mga kapatid, ay ang the love for God. The love for God. Paano ba natin dapat ibigin ang Diyos na karapat dapat sa Kanya? Na due sa ating Panginoon. Nakarapat dapat sa Diyos na siyang nagbigay sa atin ng kaligtasan. Alam niyo, mga magulang at mga kapatid sa Panginoon, even during the Old Testament period, ipinangaral na ng ating Panginoon kung paano dapat siya ibigin ng mga Israelita, yung chosen people of God. Ibig kong basahin sa inyo itong nakasulat sa Deuteronomio 6. 5 or 4 hanggang 5. 5 lang po na ilagay ko dyan eh.
Ito po ang nakasulat sa Biblia. Dinggin mo, o Israel, ang Panginoon nating Diyos ay isang Panginoon. At iyong ibigin ang Panginoon mong Diyos ng iyong buong puso at ng iyong buong kaluluwa at ng iyong buong lakas. Nakita ninyo mga magulang ko at mga kapatid, kahit na sa Old Testament period, ipinag-utos ng ating Panginoon na ibigin ang Diyos. Ibigin siya ng buong puso, buong kaluluwa, at buong kalakasan. Pakita po natin yung third na slide po. Ito po, intindihin natin mga magulang ko at mga kapatid, yung inuutos ng ating Panginoon sa chosen people of God during the Old Testament. Love the Lord your God. Pinagsama ko na po yung utos niya rin. With all of your heart sa New Testament, ano po, at Old Testament. With all your soul, with all your strength, and with all your mind. Ngayon, ano kayang ibig sabihin? Paano nating iibigin ng Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong kalakasan at buong pag-iisip? Ano po? Mga magulang at mga kapatid sa Panginoon, kapag ang pinag-uusapan natin ay heart, ang tinutukoy natin ay emotion. We must love God emotionally. Emotionally. Kapag soul, mga magulang ko at mga kapatid, our mind din yan. Our thinking, yung personality natin. Yung strength, tumutukoy yan sa physical strength natin. Yung mind, yung intellectual. Kung ganun mga magulang ko at mga kapatid, during the Old Testament period, they were required to love God emotionally, physically, and intellectually. Na ang ibig sabihin, ibigin mo ang Diyos ng buong pagkatao mo. The whole being. Buong pagkatao mo dahil intellectual, emotional, physical. Ano po? Ibigin mo ang Diyos ng buong pagkatao mo. Ngayon, ganun din. Ganun din ang ibig ng Diyos na gawin ng mga iniligtas niya. Tayo po. Mga tinubos niya sa kasalanan. Mga ibinilang niya sa pamilya ng Diyos. We are also required to love our God, our Creator, and our Savior. Sabi dito sa unang Korinto, mga magulang at mga kapatid sa Panginoon, kung ang sino man ay hindi umibig sa Panginoon, ay matakwil siya. Maranatha. Ibig sabihin ng Maranatha, mga magulang ko at mga kapatid, O Lord, come. Ano po? Kung ang sino man daw ay hindi umibig sa Panginoon, ano ang dapat gawin sa kanya? Matakwil. Matakwil siya sa pamilya ng Diyos. Itatakwil siya, mga magulang ko at mga kapatid. Ganon tayo, mga magulang at mga kapatid. We should love our God, the whole being. Kabuuan natin. With all of our hearts, with all of our soul, with all of our mind, with all of our strength. Dapat nating mahalin ang Diyos. Kung hindi, ay itatakwil tayo. Mga magulang at mga kapatid sa Panginoon, isang pribilehiyo para sa atin bilang mga dating makasalanan na tayo pinatawad ng Diyos sa ating mga pagkakasala at tinanggap tayo sa pamilya niya. Papayag ka ba na dahil lamang hindi ka marunong magmahal? Ha? Masasayang lahat. Masasayang lahat nung ginawa sa'yo ng Panginoon. Iniligtas ka ng ating Panginoon. May itatakwil ka. So dapat lang mga magulang at mga kapatid, marunong tayong magmahal sa Diyos. Dapat nating mahalin ang Diyos. Tulad yan ng isang bata sa kanyang magulang. Halimbawa, ang isang bata ay inampon. Yung nag-ampon sa'yo, dapat mo lang mahalin. Dahil pinakita ang kanilang pag-ibig, pagmamahal. Inaruga ka nila. Huwag mong sabihin, hindi ko naman tunay na magulang yan. Dapat mahalin mo. Otherwise, itatakwil ka. Sabi naman dito sa aklat ng Roma, 12, mula 1 hanggang 2. Kaya nga mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo, alang-alang sa kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong katawan na isang haing buhay, banal,
at kaaya-aya sa Diyos na siya ninyong katampatang pagsamba. Katawan yan, mga magulang ko at mga kapatid, ang tinutukoy, na dapat daw ay ihain natin o iharap natin ang ating katawan na isang haing buhay, banal at kaaya-aya sa Diyos. At huwag kayong magsiayon sa sanlibutan ito, kundi mag-iba kayo sa pamagitan ng pagbabago ng inyong isip. So isip naman yun, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Sabi ng ating Panginoon, iharap natin ang ating katawan bilang isang haing buhay, banal at kaaya-aya sa Diyos. Tayo ba, pinapakita ba natin na inihahain natin sa Diyos ang ating katawan bilang haing buhay, banal at kaaya-aya sa Diyos? O baka yung katawan mo ay may mga tattoo dyan, dinumihan mo, o di kaya nagkulay ka ng buhok, ang kulay pink, di ba? Or kulay orange, o kung ano mang kulay ang nilagay mo. Yun ba ay kaaya-aya sa ating Panginoon? Ihain mo ang iyong katawan bilang isang haing buhay, banal at kaaya-aya sa Diyos. At kailangan din pala natin ng renewal of mind, pag-iisip. Ano po? Saklat naman ng Hebreo, mga magulang at mga kapatid sa Panginoon, Gis 36, sabi dito, sapagkat kayo'y nangangailangan ng pagtitiis upang inyong magawa ang kalooban ng Diyos at magsitanggap kayo ng pangako. So ito naman, mga magulang ko at mga kapatid, ay tumutukoy sa strength, sa lakas. Nangangailangan daw tayo ng pagtitiis. Kapag nagmamahal ka, mga magulang at mga kapatid sa Panginoon, kailangan talaga may pagtitiis. Walang pagmamahal na walang pagtitiis. Tignan niyo yung mga magulang. Mga magulang sa kanilang mga anak, pag magulang ka, gagawin mo ang lahat, may makain lang yung mga anak. Magtitiis ka, magsasakripisyo ka, even to the point na hindi ka kumain, makakain lang yung anak mo. Titiisin mo na sigawan ka ng amo mo, may makain lang yung anak mo. Meron ka lang pambili ng gatas ng anak mo. Kahit mapahiya ka. Unlike pag binata ka, siguro pag pinagalitan ka ng boss mo, resign na lang ako. Ang daling mag-resign. Pero pag may anak ka, marunong ka magmahal sa anak mo, kahit mapahiya ka pa, pahiyain ka pa ng boss mo, gagawin mo ang lahat. May makain lang yung mga anak mo. Tignan nyo yung mga pumupunta sa abroad, mga magulang at mga kapatid. Di ba? Akala nyo ba ang mga nasa abroad, ang ginagawa nila doon ay pasarap sa buhay? Akala nyo ba yung mga nasa abroad, wow, papasyal-pasyal sila? Hindi. Ang ginagawa nila sa abroad, nagsasakripisyo. Ano ang unang sakripisyo nila? Yung nahuhumsik sila. Imbis na alagaan nila yung anak nila, ibang anak ang inaalagaan nila. Imbis na makasama nila, makita nila ang paglaki ng kanilang mga anak, pagdating nila, ang lalaki na ng mga anak nila, halos hindi na sila kilala. Di ba? Parang hindi, malayo na yung loob ng mga anak nila. Pero yun ang sakripisyo na ginagawa ng isang magulang para mabigyan ng kinabukasan ang kanyang mga anak. Ginagawa niya yun dahil meron siyang pagmamahal. Kahit pag minsan, ang risk ng pumunta ka sa malayong lugar ay hindi mo magabayan ang iyong mga anak at lalaki silang pariwara ang buhay. Kung minsan ang risk, pumunta ka sa ibang bansa, pagbalik mo dito yung anak mo adik. Pumunta ka sa ibang bansa, pagbalik mo dito yung anak mong babae may asawa na, may anak na. Napariwara ang buhay. Pero dahil may pagmamahal ka sa kanila, yung risk na yon ay tinatanggap mo. Bagaman hindi mo sila magabayan, hindi mo sila maalagaan, pinagtitiisan mo yon. Ganon din tayo mga magulang at mga kapatid sa Panginoon. Kung may pag-ibig ka sa Diyos, pagtitiisan mo ang pagsama sa Diyos sa hirap at ginhawa, tulad ng isang mag-asawa. Sa hirap at ginhawa, magkasama. Kung ikaw ay tunay na anak ng Diyos, dapat kasama ka sa pagtitiis.
Hindi ka lang kasama sa saya, kasama ka rin sa problema. Kasama ka rin sa mga trabaho. Di po ba? During the Pentecost period, eto, malapit na naman ang Pentecost. Maraming paghahanda ang ginagawa. Maraming trabaho ang ginagawa. Baka mamaya sa oras ng Pentecost Day, darating ka linggo lang. Sana sa oras ng Pentecost Day, simula sa paghahanda, sa pag-abang ng mga darating, paglilinis yung magiging accommodation ng mga darating sa iba't ibang branches, sana kasama tayo. Hindi lang sa saya, hindi lang sa masasayang awitin, sana kasama kayo hanggang sa dulo, hanggang sa oras ng paghihirap, kasama po tayo. Maging sa pinansyal. Ano po? Maging sa pinansyal, dapat may paghahanda tayo, dapat may pakikiisa tayo. Nabanggit nga ni Pastor John, ano po? Yung paggaganapan natin ng mismong araw ng Pentecost Day, per hour, 4,000. Ilang hours natin gagamitin yon? Di po ba? Dapat kabahagi tayo. Dapat hindi lang pagka masasayang bahagi. Halimbawa, yung mga masayang awitin lang. Pero pagtuturo, wala na. Or kaya patotoo, wala na. Di po ba? So sana kasama kayo sa hirap at ginhawa. Dapat meron kayong pagtitiis. Kung meron kayong pagmamahal sa Diyos, sa hirap at ginhawa, kasama mo siya. Kaisa ka ng mga anak ng Diyos sa paglilingkod sa ating Panginoon. Sa aklat ng Kolosas naman, mga magulang at mga kapatid, 3, 1 hanggang 2, ito ang nakasulat. Kung kayo nga'y pinuhay ngang muli, ulitin ko po, kung kayo nga'y muling binuhay, nakalakip ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas, na kinuroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ilagak ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nangasa itaas, huwag ang mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa. So pag-iisip ito, mga magulang at mga kapatid, Wait. Ayan po, isa yan sa talatang ating binabasa palagi. Ano po? Na ang isang tao, sa sandaling mabautismuhan siya, pinatawad na siya sa kanyang mga kasalanan. Dapat ang ating isip ay nakalagak sa mga bagay na nangasa itaas, hindi yung mga nandito sa ibabaw ng lupa. Dahil lahat ng bagay dito sa lupa, balang araw mawawala. May mataas kang posisyon, balang araw mawawala yan. May malaki kang bahay, balang araw ibang titira dyan. May maganda kang sasakyan, balang araw iba ang gagamit niyan. O baka masira na yan balang araw. Di po ba? Ang i-aim natin, yung eternal, yung hindi nasisira. Dapat yung isip natin, ilagak natin sa mga nangasa itaas. Di ba? Kasi binigyan na tayo ng absolute pardon ng ating Panginoon. Lahat ng kasalanan natin wala. Nabura na. Simula nung tinanggap natin ang ating Panginoon, sa pamamagitan ng bautismo sa pangalan ng ating Panginoon, binigyan tayo ng absolute pardon. Kumbaga yan sa isang tao, ano po, tulad ni Robin Padilla, siya ay may record na nagkasala siya sa batas. Binigyan siya ng absolute pardon. Yung isang taong binigyan ng absolute pardon, babaguhin niya na yung buhay niya, hindi na siya lalapit doon sa mga dating ginagawa niyang, doon sa mga barkada niya na nagtutulak sa kanya na gumawa ng masama. Dahil pardon lang yun eh. Anytime pwede kang, pag nakagawa ka ng kasalanan, pwede kang bumalik sa bilangguan. Ganon din tayo, mga magulang ko at mga kapatid. We are given absolute pardon by God and included us in God's family. Sa Pilipos, mga magulang at mga kapatid, 4:8, ito pong nakasulat. Katapus-tapusan mga kapatid, anumang bagay na katotohanan, anumang bagay na kagalang-galang, anumang bagay na matuwid, anumang bagay na malinis, anumang bagay na kaibig-ibig, anumang bagay na mabuting ulat,
kung may anumang kagalingan, at kung may anumang kapurihan, ay isipin ninyo ang mga bagay na ito. Sa madaling salita, mga magulang ko at mga kapatid, yung mga bagay na banal, malinis, maayos, yun ang isaisip natin. Ilagay natin sa isipan natin para maging mabuti ang ating kalagayan. Kung baga yan change your mindset. Mindset lang yan Kung ano yung mindset mo noon ang mindset mo, mabuhay lang dito sa mundo. Ha? Magpakasaya ka kasi minsan ka lang mabubuhay dito sa mundo. Baguhin mo yon. Magtiis ka. Dahil hindi lang ito yung buhay natin. Balang araw may buhay tayong eternal. Eternal balang araw. Dalawa nga lang yan. Eternal life or eternal death. Eternal na kasiyahan, eternal na buhay na walang hanggan o eternal na pahihirapan ka. Sa impyerno, hindi ka rin mamamatay Di ba? Sa langit, hindi ka mamamatay. Lahat ng kasiyahan, lahat ng, kumbaga, inihanda ng Diyos para sa atin. Tatamasahin natin balang araw. Sa impyerno, ganun din. Hindi ka rin mamamatay doon. Lahat ng paghihirap, mararanasan mo doon, pero hindi ka mamamatay. Kaya baguhin mo yung mindset. Kasi yung mindset dito nagsisimula ang lahat ng bagay, mga magulang at mga kapatid. Isip. Isip mo na gusto mo maging isang engineer balang araw, nagsisimula dito. Gusto mong maging nurse, gusto mong maging negosyante, dito. Nagsisimula lahat yan sa isip. Di ba? Tingnan nyo mga magulang ko at mga kapatid. Yung mga, halimbawa yung mga squatter, hindi ko po dinedegrade sila. Example ko lang, may mga squatter na binibigyan ng pagkakataon magkaroon ng bahay. Anong ginagawa nila? Pinagbibili yung bahay, bumabalik sa squatter. Kasi yun yung mindset nila doon na sila lumaki. Doon na sila nagkaroon ng kaibigan. Parang yun na, feel at home na sila doon. Dapat baguhin nila yung mindset nila. Di ba? Katulad din yan sa atin. Kapag binago mo ang mindset mo na ikaw ay Kristiyano at hindi ka dapat nakikiayon sa mundong ito, magiging kalugod-lugod ka sa ating Panginoon. Unang bagay, mga magulang ko at mga kapatid, is loving our God is our responsibility as our Christians. Ang pag-ibig sa Diyos, responsibilidad natin yan. Yan ang hinihingi ng Diyos sa bawat isa sa atin. Yan ang bagay na hiningi din ng Diyos sa mga Israelita noong araw. Basahin po natin yung aklat ng Deuteronomio 10:12. Sabi dito, mga magulang at mga kapatid, at ngayon, Israel, anong hinihingi sa iyo ng Panginoon mong Diyos? Ano kayang hinihingi sa atin ng ating Panginoong Diyos? Anong hinihingi sa iyo ng Panginoon mong Diyos? Kundi, matakot ka sa Panginoon mong Diyos, lumakad ka sa lahat ng kanyang daan, ibigin mo siya, at paglingkuran mo siya, o paglingkuran mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso at buong kaluluwa mo. So may hinihingi ang ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Dahil tayo din, ibinilang na ng Diyos sa kanyang pamilya. Kaya't yung hinihingi niya noon sa mga Israelita, tayo din, hinihingi niya rin yan sa atin ngayon. Anong hinihingi ng Diyos? Matakot ka sa Panginoon mong Diyos. Lumakad ka sa lahat ng kanyang daan. Ibigin mo siya at paglingkuran mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso at buong kaluluwa. Dapat nating mahalin ang Diyos, mga magulang ko at mga kapatid, dahil siya ang ating Creator. Siya ang ating kaligtasan. Siya ang sovereign God na may control sa atin. Ikalawa, mga magulang at mga kapatid, we demonstrate our love for God through keeping His commandments. Ano po? Pinapakita natin ang ating pag-ibig sa Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang mga utos. Ayon dito sa unang Juan 5:3, sapagkat ito ang pag-ibig ng Diyos, sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos, na ating tuparin ang kanyang utos at ang kanyang utos ay hindi mabibigat. Ito pala ang pag-ibig sa Diyos, na ating tuparin
ang mga utos ng Diyos. Sabi rin sa aklat ng Juan 14, mga magulang at mga kapatid, 15, ganito po. Kung ako'y inyong iniibig, ano dapat natin gawin? Ay tuparin ninyo ang aking mga utos. So kung mahal natin ang ating Panginoon, kailangan sumunod tayo sa mga palatuntunan, mga kautusan ng Diyos para sa ating kabubuti. Dapat tayong maging obedient sa mga kautusan ng Diyos. Huwag tayong maging rebelde sa Diyos. Dapat sumunod tayo sa ating Panginoon. We must be obedient to the commandments of God. Katulad yan sa isang magulang. Kung mahal mo ang magulang mo, susundin mo. Ano man ang utos sa iyo, ano man ang payo sa iyo ng iyong mga magulang, dahil iniibig mo ang iyong mga magulang. Ang mahirap niyan kasi mga magulang ko at mga kapatid, may mga kabataan na rebelde sa magulang. Sasabihin ng magulang, huwag kang mag-boyfriend, magbo-boyfriend. Huwag ka munang sumama sa ganyan, huwag kang sumama sa ganyan mga barkada, makikibarkada. Nagiging rebelde sila sa kanilang magulang dahil akala nila yung mga utos ng kanilang mga magulang, mga payo ng kanilang mga magulang ay pabigat sa buhay nila. Pero ang totoo, lahat ng payo at lahat ng utos ng mga magulang ninyo para sa kabutihan ng kanilang mga anak. Para sa mga mabuting magulang. Ginagawa ng mga magulang ang mga utos na yan, ang mga kahigpitan na yan, hindi para sa kanilang sarili. Para sa mga kabataan yan, para sa mga anak nila yan. Nagiging mahigpit sila sa inyo para balang araw may mabuti kayong kahihinatnan sa buhay. May maganda kayong kinabukasan. Ang ibig ng mga magulang, mag-aral muna. Wala muna yung boyfriend, wala muna yung girlfriend. Bakit? Para ba sa kinabukasan ng mga magulang, kaya kayo nag-aaral? Hindi. Para sa sariling kinabukasan. It's not for the future of your parents. It's for your own future. Kasi pag nakagraduate na kayo, matatanda na yung mga magulang ninyo eh. Bahala na rin kayo sa sarili niyo. Diba? Kaya dapat, kung ano yung utos ng inyong mga magulang, sundin. Kung ano yung payo ng inyong mga magulang, sundin. Meron ngang kanta, mga magulang ko at mga kapatid. Noon pa ito, sabi dun sa kanta, hindi ako masyadong magaling kumanta eh. Sabi niya eh, nasan nga ba ako? Kaninong bahay to? Ilang ulit na bang nagigising sa ibang kwarto? Naglayas ng bahay, akala madali ang buhay. Ngayon ay nagsisisi dahil di nakapagtapos. Di ba? Alam niyo yung kantang yon. Di ba totoo naman? May mga kabataan akala nila napakadali ng buhay kasi napapanood nila sa TV. Kahit lumayas, kahit mag-asawa, parang napakadali ng buhay. Pero yung mga magulang alam nila na ang buhay hindi madali. Alam nila na ang buhay mahirap. Kaya mahigpit sila sa kanilang mga anak dahil ang gusto nila balang araw, matuto kayong tumayo sa inyong sariling mga paa at magkaroon kayo ng magandang kinabukasan. Ganon din ang Diyos sa bawat isa sa atin. Mga magulang at mga kapatid, yung utos ng ating Panginoon, mga kautusan ng ating Panginoon, hindi yan para sa ating, para mabigatan tayo. Hindi tayo gusto mabigatan ng ating Panginoon. Hindi yan para mapahirapan tayo. Lahat ng kautusan ng ating Panginoon para sa sarili nating welfare. Para sa sarili nating kinabukasan. Para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan at makasama tayo ng Diyos sa buhay na walang hanggan na inihanda niya sa bawat isa sa atin. Ikatlo, mga magulang ko at mga kapatid, is loving God means making God your first priority, not your last resort. First priority natin dapat ang Diyos. Kung mahal mo ang Diyos, inuuna mo ang Diyos sa lahat ng bagay. First priority dapat natin ang Diyos, hindi last resort. Kumbaga yung last resort wala ka ng ibang choice. Wala ka ng ibang option, kundi lumapit sa Panginoon. We must make God our priority as our Christian, as a manifestation of our love to our God. Ipinapakita natin na mahal natin ang Diyos
Kapag priority natin ang Diyos. Hindi yung sasabihin mo unahin ko muna to, iwan ko muna ang paglilingkod dahil mas mahalaga ito. Ang Diyos naman, hindi naman nawawala yan eh. Di ba? Kahit maglakad ka ng 10,000 miles, kahit gaano kalayo, humarap ka lang, nandyan ang ating Panginoon, naghihintay sa'yo. Tama yun. Naghihintay ang Panginoon talaga sa atin. Talagang naghihintay ang Panginoon na tayo bumalik. Pero, nasaan ang katapatan sa buhay natin? Paano natin pinapakita na tayo tapat sa ating Panginoon kung ang ibang bagay ang inuuna natin sa ating sarili? Di po ba? Unahin ko muna magkaroon ako ng future. Magtatrabaho muna ako ng ilang taon. Iiwan ko muna yan. Nasaan doon ang katapatan sa ating Panginoon? Magbabackslide muna ako ng ilang taon. Saka na lang ako babalik pag ready na ako. Nasaan ang katapatan sa Panginoon? Diba? Lalo kung ikaw ay isang manggagawa, pwede bang mawala ka ng 10 years? Then babalik ka, parang walang nangyari, tatayo ka dito, mangangaral? Hindi tama yun. Nasaan ang katapatan sa Panginoon? Ako, there are times na hindi ako nakakapag-service. Totoo yan, kaming mag-asawa. Maraming dahilan Maraming dahilan sa aming mag-asawa, pero isa sa mga dahilan din dyan, pinansyal. Diba? Hindi ka naman pwedeng magbiyahe ng eksakto lang sa panggusolina mo ang dala mo. Dahil pag nasiraan ka sa daan, na-flat yung gulong mo, kailangan palitan pati yung exterior, tapos eksakto lang pera mo, panggasolina. Kaya kami, tinitiyak namin pag pumupunta kami sa isang lugar, tiyak na meron kaming pampagawa kung sakaling masira yung tricycle namin. So yun, mga magulang ko at mga kapatid. Pero kailanman, hindi ako tumalikod sa Panginoon. May mga pagkakataon na hindi ako nakakapunta sa gawain, pero natatawagan ko si Pastor John, natatawagan din ako ni Pastor John, nakakamusta, na nagpapakita na hindi ako tumatalikod sa gawain sa harapan sa Panginoon. Ikatlo, mga magulang, ikaapat na pala itong mga magulang ko at mga kapatid. Number 3 lang ang nilagay ko. Itong susunod po, brother. Loving God. Ito, loving God means showing you're committed to Him through your action. Ito, napakahalaga nito mga magulang ko at mga kapatid. Kung ikaw ay talagang nagmamahal sa Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong kalakasan, buong pag-iisip, loving God means showing that you are fully committed to our Lord. Through your action. Ipakita mo sa iyong action. Kasi madali lang magsalita Madali lang sabihin na ako'y committed sa ating Panginoon. Pero gaano kalaki ang commitment mo sa ating Panginoon? Kalahati? 75%? 85%? Ilan ba ang hinihingi ng ating Panginoon na laki ng commitment para sa mga anak ng Diyos? Sa 1 Kings, mga magulang ko at mga kapatid, chapter 8, verses 60 to 61, sabi ng ating Panginoon, so that all people of the earth may know that the Lord is God and there is no other. And may your hearts be fully committed to the Lord. And may your hearts be fully committed to the Lord, our God, and live by His decrees. Tignan niyo po, be fully committed. Kapag sinabing fully committed, ibig sabihin 100% commitment ang hinihingi ng Diyos sa bawat isa sa atin. Hindi po yan 10% or 20% or 50%, kalahati or 1/4. Full commitment. Buo ang commitment dapat natin sa ating Panginoon. Tulad yan sa commitment ng isang lalaki sa kanyang napangasawa, sa kanyang pinakasalan. Pag ang isang lalaki fully committed sa kanyang asawa, wala nang bawian yan. Kung noon, namumuhay ka na puro barkada, tuwing Sabado, tuwing Biyernes ng gabi, pasyal ka sa barkada mo, pag may asawa ka na, dapat sa asawa ka na nakapokus.
dapat committed ka na sa asawa mo. At anumang mangyari, sa hirap at ginhawa, dapat hindi kayo maghihiwalay. Dahil may commitment kayo sa isa't isa. Unlike yung mga iba, meron nga ako narinig na kwento sa, ewan ko kung sa Tulpo yata, or basta sa social media. Sabi, dun sa kwentong narinig ko, naging mag-asawa. I'm not sure kung mag-asawa or magkasama lang Yung mag-asawa, nung nagkasakit yung babae, naging bedridden yung babae. Ang ginawa ng lalaki, ibinalik ng lalaki yung asawa niya sa mga magulang nito at iniwan. Ganun ba ang pag-ibig na may commitment? Pag ayaw na or pag nagkasakit yung asawa mo, iwan mo? Sa hirap at ginhawa, dapat magkasama ang mag-asawa because of their commitment sa isa't isa. Ganon dapat. Kaya ang tao, mga magulang ko, mga kapatid, ayaw sa commitment. Maraming tao ayaw sa commitment. Kaya kung ikaw ay babae, number 1 sa mga babae, at yung boyfriend mo ay walang commitment sa buhay, yung para bang walang plano na pakasalan ka, mag-isip-isip ka na, maghanap ka ng iba. Dahil may mga taong takot sa commitment. Yung kapatid ko noon, alam niyo po, yung naging engineer sa Singapore. Nagkaroon ng boyfriend yon dito. First time niya lang yata magkaroon ng boyfriend nun. Isang backhoe operator. Mas bata sa kanya ng ilang taon. Para bang bagaman gustong-gusto siya ng kapatid ko, para bang feeling niya walang plano. Walang plano yung lalaki na hindi man lang na-i-open kung kailan sila magpapakasal. Kaya nung minsan magkaaway sila, hiniwalayan niya na. Nung naghiwalay naman sila, saka naman siya niligawan ng Singaporean. Dahil nalaman naghiwalay sila. Nung Singaporean na, siguro katrabaho niya rin yon. Yung Singaporean na yon, sinasabi sa kanya, anytime pakakasalan kita, basta gusto mo, kung kailan mo lang gusto, pakakasalan kita. Pinakilala niya sa mga magulang niya, nagkasal sila. Mas mabuti pa yung lalaking may commitment kaysa sa isang taong hindi sigurado kung kailan ka pakakasalan. Maghanap pa na ng iba pag gano'n ang lalaki. Dahil ang isang magandang karakteristik ng isang tao, yung kaya tumanggap ng isang commitment. Sa hirap at ginhawa, dapat magkasama. Di po ba? Nasabi ko na yan kanina sa inyo, hindi lang sa oras ng masayang awitin, sana kasama kayo hanggang sa oras ng pagtuturo. Sana hindi nasa labas at doon kayo nakikinig. Sana nasa loob kayo ng bahay-sambahan, nakikipagtiis sa harapan ng Panginoon. Yung asawa ko po, mga magulang ko at mga kapatid, pagpasensyaan nyo na po na paminsan-minsan, usual na nasa labas po. Una, kasi may bata. Pag umiyak po yung bata, may storbo po yung ating service. Pangalawa po, high blood po yung asawa ko. May high blood po. Mataas po ang dugo niya kung ang pagbabasehan ay edad niya. Ang asawa ko po, nung minsan, 180/100. Nasabi ng doktor sa kanya, pwede ka ma-stroke dahil dito. Kasi bata pa lang siya, nagkaroon siya ng ganong. Kumbaga, alam po ito ng mga may kaalaman sa medicine, tulad ni Sister Tita. Kapag daw po, sa edad niyang yun, mataas na yun eh. Yung 180/100 sa edad niya. 36 po siya, 36 years old. Mataas na po yun. Alam niyo, ang mother ko po, nagme-maintenance yan, 5 milligrams ang iniinom niya araw-araw. 5 milligrams. Yung asawa ko po, 10 milligrams. Araw-araw iniinom niya yan. Ganun po kataas yung high blood ng asawa ko. Mas mataas kumpara dun sa nanay ko. Kasi sa edad niya daw pong yun, mataas na daw yun. Kaya pinag-maintenance siya ng doktor. Noon, nag-maintenance na siya. Pero, nung bumaba, umabot dun sa level na dire-diretsong bumaba, ipinatigil sa kanya. Ngayon na naman po ay nagkaroon siya ng high blood.
So, ipagpaumanhin niyo po kung kailangan, nasa labas siya pag minsan, pag naiinitan siya. Naiintindihan po natin siguro kung ang isang tao ay may karamdaman, tulad ni Brother Michael. Di po ba alam natin, may karamdaman si Brother Michael sa puso. Dapat mahanginan siya, maanuhan siya. Di po ba? Pero kung wala ka naman sakit, kabataan ka, pwedeng pumasok ka sa bahay-samba ng Panginoon at makipagtiis. Tignan niyo po si Ninang Gina. Si Ninang Gina, alam po natin may sakit siya, high blood. Pero hindi po yan nananatili sa labas, si Ninang Gina. Kundi palaging nasa loob, nagtitiis na naglilingkod sa Panginoon. Sa hirap at ginhawa, kasama. Ganun po ang maganda sa isang tao. Ano po? Ika-apat, mga magulang ko't mga kapatid, when you love God, you keep your faith in Him even during hard times of your life. Kailan ba tayo magiging matibay sa pananampalataya sa Panginoon o mananatili sa pag-ibig ng Diyos? Kung pinagpapala lang ba tayo ng Panginoon? Kung meron lang ba tayong patutuo na ginawa ang Diyos sa buhay natin, saka lang tayo magmamahal sa Diyos? Magiging malakas lang ba tayo sa ating Panginoon? Sa harapan niya? Kung tayo pinagpala niya, nagkaroon tayo ng